Sentro ng talakayan ang mga bagong suhestyon sa reforma sa benepisyo sa ginanap na stakeholder dialogue nitong nakaraang araw bilang pagmarka sa ika-25 anibersaryo ng GSIS Kidapawan Branch. Sa harap ng mga lokal na lider at sektor ng edukasyon, direktang hinarap ni GSIS President and General Manager Wick Veloso ang mga isyong idinudulog ng mga miyembro sa North Cotabato. Kabilang sa mga mainit na paksang tinugunan ay ang plano sa pagpapalawig sa edad ng mga dependents ng mga miyembro upang masangkapan ang pangangailangan ng mga pamilyang Pilipino sa kasalukuyan. Binigyang diin din sa nasabing dialogo ang panukalang itaas ang burial benefit ng mga miyembro at pensyonado bilang tugon sa patuloy na nagmamahalang presyo ng mga bilihin at serbisyo kung saan siniguro ng pamunuan na ikukonsidera nila ang mga suhestyon. Layunin ng nasabing aktibidad na mas mapatibay ang pakikipag-ugnayan sa mga miyembro at pensyonado sa North Cotabato upang mas mapabuti ang paghahatid ng mga programa at benepisyo. Bilang bahagi ng kanilang Corporate Social Responsibility o CSR, itinurn over ang 400,000 pesos halaga ng technology packages para sa Manubisa Integrated School sa ilalim ng Adapt a School program. Ito na ang ikatlong paaralan sa ilalim ng Kidapawan Branch na nabigyan ng ganitong suporta para sa digital innovation. Sa kasalukuyan, pinagsisilbihan ng sangay ang mahigit 29,000 na mga miyembro mula sa 98 na ahensya sa rehiyon simula nang magbukas ito noong 2001. Tiniyak ni Manager Josephine Marshall na mananatiling bukas ang kanilang tanggapan sa mga hinaing at suhestyon ng mga miyembro upang mas lalo pang mapabilis ang kanilang serbisyo. Ang mga ganitong konsultasyon ay bahagi ng pambansang programa ng GSIS upang matukoy ang mga service gaps at matiyak na hindi na pag-iiwanan ang mga miyembro sa probinsya. Inaasahan na sa pagpasok ng bagong quarter ay mas maraming digital innovations ang mararamdaman ng miyembro upang mas mapabilis ang kanilang mga transaksyon gaya ng loan application at claims. Joanne Oranio, NDBC Bida Balita.